Ito guys, mayroon naman tayo ditong Epson L3210, no? So, ang problem nito ay wala daw isang kulay. So, ang gawin natin guys, bago tayo mag-start, try muna nating mag-nozzle check. So, power off muna natin ulit ito. Then, try natin guys mag-nozzle check. So, ito yung lumabas guys. So, check ko muna. So, wala siyang cyan guys. Yan o. Kita nyo ba? Wala siyang cyan color. Ayan o. No? So, kita nyo? Wala siyang cyan. Okay. So far, yung black naman ay complete, yellow, at saka magenta. So, pagka ganito guys, na nawawala yung kulay. So, isa muna natin gagawin. I-check muna natin yung damper niya, cartridge. So, off muna natin yung printer. Then, yun. So guys, ito yun eh. Pakita ko sa inyo ha. Ayan. Ito yung mga cartridge niya guys. Oh. Tinignan natin. So, mapansin nyo dito, yung cyan, wala nang laman guys. Yung magenta, may kaunti pa naman. Then, yung yellow natin, may kaunti pa rin. So, yan guys ang nagiging problema. Lalo na itong cyan, wala na siyang laman. So, mangyari dito guys, hindi talaga siya maglalabas ng ink. So, ang solusyon natin dito ay gagamit tayo ng syringe. So, gagamit na tayo guys ng syringe. Higupin natin yung, kasi mataas pa naman yung level ng tangke. So, higupin natin yung ink dito sa cartridge, no? Yan. So, unahin muna natin tong cyan. Yan. So, higupin natin. Yan. Pag nawalan ng tinta guys, so malamang naubusan yung, lalo na't bago pa yung printer nyo, naubusan yung cartridge natin or yung damper natin. So, ang gagawin lang higupin. Then, pagka nahigop na natin na, ilang head clean na rin tayo, ayaw pa guys, may isa pang problema yon, yung ating parts unit. Malamang barado, naipit na yung hose, so babalik na natin to. Yun. Tapos, sunod naman natin higupin ay yung red. So, may kaunti pa naman siya. Pero, i-refresh na rin natin to. No? Para magkalaman siya. Yun. Okay na guys. So, balik na rin natin yung magenta. Then, ito guys, kahit nakapikit ka, kung familiar ka na, pwede mo nang gawin ito. Actually guys, madilim dito sa ilalim, pero kinakapa ko lang. Kasi familiar na naman ako dito. So, yellow naman guys, hinigup natin. So, balik na natin to. So, ito pwedeng gawin ng mga magdi-DIY, no? Kung kayo hindi technician, pwede itong gawin. Ingatan nyo lang guys na huwag masiritan yung ating flex dun sa loob. Kasi pagka nasiritan ng ink yun, possible noon guys, bumaba yun dun sa connector ng, flex connector ng printhead, mag-short. Pag nag-short guys, dead na. Malaking gastos. Sira ang printhead natin. Sira din yung ating mainboard. So, ingatan natin yung guys pagka magdi-DIY tayo. No? So, pagka yung mga bubuksan na tulad ng mga parts unit, headboard level, technician na talaga guys. Huwag na kayong magtiyagang mag-risk na kayo mismong gumawa kasi napakadelikado naman. So guys, tapos na natin. Try muna nating mag-head clean na mga up to 2 times kung lalabas na yung ating cyan. Once na lumabas na yon, ibig sabihin goods na to. Okay? So buhayin muna natin to guys. Then magpe-perform tayo ng head clean. Ikakat ko na muna yung video kasi medyo mataas. Mamaya pag nag-check pattern na tayo, saka ko papakita uli. Okay? So basic naman yung pag-head clean. Medyo matagal lang kaya hindi ko na isasama sa video. So ito guys, after several attempts ng head cleaning, so ayaw pa rin siyang lumabas. So pagka ganito, kailangan natin siyang flashing ang ating
parts unit. So tanggalin muna natin tong kanyang maintenance box. Tanggalin muna natin yung maintenance box. So meron dito ang screw, kabilang isang screw ng ating maintenance box. Yan, so muna natin ito guys. So hindi naman siya. Then natin yung cover dito sa gilid. So muna natin yung cover guys para ma-access natin itong parts unit niya. So ito. So ito yung kalimitan guys pag matagal na hindi ginagamit. So umihina yung higop. So po-flashing muna natin siya. Then ima-manual din natin na higop. So okay na guys na manual parts na natin siya. So okay naman, check na natin yung kanyang parts unit. Working na siya, maganda na rin yung higop niya. So ngayon, balik na natin to guys. Assemble na ulit natin ito. Balik natin yung back cover. Wala pa ito video. Okay, then gagawin natin dito guys ay mag head clean muna tayo ulit. So gamitin lang natin yung ating itong nating papel na ginamit. Pwede pa to. Okay, so high clean na muna ulit tayo guys, tapos nozzle check ulit tayo. Okay, pause ko muna ulit ito guys. So dahil nagbi-blink na rin siya guys, binilin nga pala ng may-ari nito na malapit na rin siyang i-reset. So ito guys, oh, pansinin nyo. So nag-blink na rin yung kanyang service required light, no? So blinking power light, blinking itong light na to, ibig sabihin guys ay waste ink pad full na. So kailangan na nating i-reset to. Binili naman ng may-ari ito na malapit na siyang i-reset. So re-reset pa rin natin to guys. So ito guys, i-reset na natin siya, no? So select muna natin dito. Na-launch na natin guys yung adjustment program na. So select natin yung L3210. 3210. Ito. Then click natin ng OK. Yan. So punta tayo sa particular adjustment. Then waste ink pad. Oops, mali na click natin. Close muna natin to. Punta tayo sa waste ink pad counter. Ito yun. Ayan. Then click natin yung main pad. Check na natin lahat to guys. Then click natin yung check. Ayun. So pansin natin dito guys. Yan, pansinin nyo yung nakalagay dito. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Itong nasa taas natin, ito ay 100% na. So kaya ito namang sa baba 62%. So i-reset na natin yan lahat guys. So checkan na natin to. Sensya na kayo dun sa monitor ng aking nagamit na maliit na laptop at hindi na siya ganun kaganda. Technician tayo guys, pero sira yung ating monitor. Okay lang yan, at least nagagamit pa natin. Sulitin na muna natin. Then click natin guys yung initialize. Ayan. So once na naklik na natin yung initialize, click natin yung OK. Then sabi dito, yan, complete na. Kailangan natin turn off yung ating printer. So pagka buhay natin ito guys, mawawala na yung ilaw dyan. So turn on natin again. Ayan. So pansinin yung ilaw guys. So successfully reset na yung ating waste pad. So nawala na yung error light. So okay na yan. So ngayon
mag-head clean naman tayo at magno-nozzle check. So punta naman tayo dito sa head cleaning process niya. Kagandahan nito guys, pag mayroon kayo nitong adjustment program, nandito na lahat, no? Pag head clean, pagre-reset, so hindi na siya ganun kahirap. So ngayon magre-reset tayo sa medium lang, medium ang set natin, then clean muna tayo guys bago tayo mag-nozzle check. Yan. So cleaning process guys, pakita ko sa inyo kung ano yung resulta ng nozzle check after na head cleaning natin. Post ko muna dito guys. Okay guys, tapos na yung head clean natin, so mag-nozzle check muna tayo guys. Tingnan natin kung nag-okay na yung ating resulta ng ating ginawang pag-ayos sa parts unit, then sa ating pag-head clean. So tingnan natin ngayon yung nozzle check pattern. So hopefully guys, mag-okay na to, no? So tapos na rin nating i-reset. So ito na yung final output natin guys. So check natin. Ayun. So goods na guys. Lumabas na lahat, no? So successful. No? So pansinin nyo guys yung ating cyan. Karoon na siya. So complete yung black, yellow, magenta, and cyan. So goods na to guys. 100%. So pero hindi dito natatapos yung ating pag-check, no? So kahit na nakapag-complete na yung nozzle check pattern natin, magpiprint pa rin tayo ng photos. Ito sepia to, pero meron siyang green at meron din konting red. So para ma-check natin kung goods na yung quality, piprint tayo ng picture. Okay, so check natin, print natin ng colored. So doon na rin natin i-print yung sample picture natin sa likod ng kanilang nozzle check pattern natin. Yun na i-attach natin dito para makita ng client yung sample printout ng colored natin at saka yung sample printout ng nozzle check pattern. So yan guys, nakikita nyo naman yung output, no? Malinis na guys, walang kaguhit-guhit. So eto guys yung sample picture natin, no? So goods, compare natin dito sa original, no? So ito yung original, yan. Tingnan nyo na guys, original. Then ito naman yung sample printout. Yan. So halos parehas lang, no? So goods na to guys. 100% na na-restore natin yung print quality ng ating Epson L3210. So okay na uli siya. Na-restore natin yung print quality. Na-reset na rin natin yung ating waste ink pad counter gamit itong ating adjustment program. Ayun, so 100% restored. So maraming salamat po sa inyong panonood. So Epson L3210, print quality problem, wala yung cyan, so na-restore na natin. Na-reset na rin natin yung page ink pad counter. Ayun, para sa mga gusto mong pagawa ng printer, message lang kayo ang inyong pong technician, si Ka Printer Fix. So thank you very much for watching.